Ano na pare? Nauungusan na kita ngayon. Mas magaling na akong gumawa ng saranggola. Kita mo yan? Mas mataas na lipad kaysa sa gawa mo. Sandali lang, hintayin mo lang. Mas mataas pa ang lipad ng saranggola ko. Tingnan mo! Bakit kasi hindi mo na lang tanggapin? Tumatanda ka na. Kaya kinakalawang ka na sa paggawa at pagpapalipad. Kita mo yan? Katuldok na lang ang saranggola ko kung titignan mo la rito. Kung patanda lang din naman, alam nating mas matanda ka sa ating dalawa. Isa pa, kaya mukhang tuldok yung saranggola mo kasi kulay itim. Samantalang yung sa akin pula at nagniningning. Ang daming dahilan. Ayaw mo lang aminin na mas magaling na ako sa iyo ngayon. Oo nga, sige na nga pare. Ay, wisit to ha. Lumalakas ang todong hangin. Nadadalang saranggola ko. Bakit? Sa akin naman napakaayos ng lipad ah. Bukod tangi yan sa iyo. Bakit? Mataas naman ang lipad dun sa akin ha. Kung may eroplanong dadaan, malamang sasabit na dito. Oo na nga. Kumusta pala Maynila? Nakahanap ka na ba ng magandang mapapangasawa doon? Maraming magaganda pero walang seryoso. Mga mapaglaro, napakarami nila. Siguro magaling ka na din makipaglaro pagdating sa pag-ibig, no? Aba hindi ah. Anong akala mo sa akin? Siyempre, laking lola pa rin naman ako at may respeto ako sa mga babae. Aba, mabuti naman. Kumusta naman ang mga magulang mo doon? Mabuti naman at hindi ka nila minamaltrato. Di, inalisan ko sila. Pumayag lang naman akong tumira doon para makapag-aral ng kolehiyo eh. Sadyang kailangan lang ng trabaho. Parte kasi yun ng pag-aaral. OJT ang tawag. Mabuti ka pa, no? Nakamit mo ang pangarap mo. Habang ako, dito pa rin. Tumatanda na lang ng wala. Pareho naman tayo eh. Matanda na rin naman ako eh. Pinilit lang nila ako dahil ayaw nilang magaya ako kay Lolo. O kala naman nila masamang ginagawa ni Lolo. Unawain mo na lang din. Kasi nung panahon nila, mahirap sa kanila ang nakikita nila. Ikaw din naman ah. Hindi ba duwag ka? Sigurado ko kaya wala ka maipakilala sa aking kasintahan mo kasi torpe ka. Uy, hindi ah. Ayoko lang talaga. Hindi ko gusto ang mga babae ron. Nakahiligan ni Teryo at Badong ang magpaligsahan sa pagpapalipad ng saranggola. Sila na mismo ang gumagawa nito upang mas mahasa nila ang kanilang kinahihiligan mula pa noong bata pa sila. Tuwing 2 taon na lamang umuwi si Teryo sa probinsya nila, kaya hindi na nila ito madalas gawin. Hindi lamang basta paligsahan ito o paungusan para sa kanila. Dahil sa kanilang dalawa, isa itong masayang gawain habang pinag-uusapan ng mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay nila habang malayo sila sa isa't isa. Matalik silang magkaibigan mula nung bata pa sila. Sa ngayon ay 30 taong gulang na sila pareho. Sa dami ng taong ginagawa nila ang ganitong bagay, hindi na nanalo si Badong. Pero ngayong taon ay tuwang-tuwa siya dahil sa unang pagkakataon ay mananalo na siya. Biglang napansin ni Badong na tila napupunta ang saranggola ni Teryo malapit sa isang malaking puno na nasa gilid ng bukirin. Pare, tignan mo saranggola mo. Mukhang sasabit yan sa puno. Nakakainis naman oh. Sandali lang ah. Ayusin ko lang saglit. Ay, bilisan mo. Mukhang matatalo na talaga kita ngayong taon. Ganito yata talaga kapag palagi nagtatrabaho sa Maynila. Kinakalawang na. Buti naman aminado ka. May gumagalaw sa puno oh. Ano ka ba? Kumakapanakot naman to oh. Akala mo bata pa ako. Hindi ka nga bata. Duwag ka naman at torpe. Baka nga mamaya may ihi na yung shorts mo eh. Ano, gusto mo? Samahan pa kita? Wag na, mga asar ka lang eh. Ngunit bago pa man makagalaw si Teryo, tumama na ang tali ng kanyang saranggola sa sanga ng puno. Halos maputol ito habang pilit niyang hinahatak. Natawa naman si Badong at nagkomento pa. Sabi ko na nga ba eh, kinakalawang ka na talaga. Oo na, tama ka na. Ay naku, mukhang malaylo yung sinabitan nito ah. Sandali lang, pupunta ko lang. Sayang eh. Baka gusto mo samahan kita. Bilisan mo, magdidilim na din eh. Wag na. Sandali lang to. Ulitin na lang natin bukas. Ayusin ko muna yun.
Di ako papayag na matalo sa'yo, no? Ito ang unang beses na nanalo ko. Ayaw mo pa magpatalo. Yabang mo talaga. Tumakbo pa si Teryo papunta sa punong pinagsabitan ng kanyang saranggola. Binibiro pa nga siya ni Badong dahil kilalang matatakutin ang kaibigan. Abala si Badong sa pagpupulupot ng sinulid dahil ibababa na niya ang kanyang itim na saranggola dahil maggagabi na rin. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi na isang biro. Mula sa itaas ng puno, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Sa isang iglap, nakita niyang si Tero ay tila hinahatak. Ang mga kabay ni Tero ay desperadong nakahawak sa sanga. Ngunit ang puwersa ay tila mas malakas kaysa sa anumang naiisip ni Badong. Nagmadali si Badong na puntahan ang puno kung nasaan si Teryo. Doon ay nakita niya ang isang uri ng kakaibang nilalang na hindi pa niya nakikita sa tanang buhay niya. Ang nilalang na ito ay walang paa. Meron itong pakpak at kamay. Matalim kung tumingin, nakalabas ang mahahabang pangil nito. Ang bibig nito ay naglalabas ng malapot na laway. Hindi alam ni Badong kung maaawa ba siya o matatawa sa itsura ng kaibigan. Naihi kasi si Teryo sa kanyang salawal dahil sa sobrang takot. Dahil sa taglay na katapangan ni Badong, sinubukan pa niyang kausapin ang nilalang na sa kanyang tingin ay isang hayop. Pare! Tulong! Ang sakit ng mga kuko niya! Bakit kasi hindi mo sinubukan sipain? Paano? Kita mo naman hawak din niya ako. Sobrang sakit ang pagkakakapit ng mga kamay niya sa katawan ko. Ang baho pa ng laway niya. Sige lang pare, tulungan mo ako. Hoy! Ikaw na nilalang ka! Ako ang kalabanin mo! Sumigaw ng malakas si Badong. Kasunod nito ang pagbato niya ng malaking bato na napulot niya sa lupa. Pinipilit ng aswang na kunin si Teryo. Pero ang tabang ni Badong ay hindi natitinag ng pangit na nilalang. Kahit tinatamaan ni Badong ang aswang, hindi pa rin ito binibitiwan si Teryo. Si Teryo naman ay walang tigil sa pagsigaw. Humihingi ng tulong habang nararamdaman niyang bumabaon ang matatalas na kuko ng aswang sa kanyang katawan. Pasigaw na tinawag ni Badong ang aswang. Bukod sa bato, nakakita si Badong ng maliit na sanga. Agad niya itong pinutol gamit ang kanyang kamay at tuhod. At mabilis na binato ng pasibat ang aswang sa pakpak nito. Tumulo ang kakaibang likido rito nang tamaan ng aswang. Sa kasamaang palad, bumagsak ang aswang sa ibabaw ni Teryo. Gumawa ng malakas na pag-ungol ang aswang. Ungol na nakakatakot at nakakapangilabot at mapapatras ang ordinaryong taong makakarinig nito. Pero hindi si Badong. Hindi alam ni Badong kung matatawa siya sa reaksyon ng kanyang kaibigan. Si Teryo ay sumisigaw habang nagpapapadyak ang mga paa dahil sa takot na parang isang binabae. Ano ba pare? Umayos ka nga. Lalaki ka, di ba? Ano ko ba? Huwag ka na nga mga asar dyan. Kahit sino naman mapapasigaw pag dinaganan ka ng ganito eh. Oo na, halika na rito. Tumayo ka na dyan. Salamat pare ah. Para kang bakla eh. Tulungan mo akong patayin to. Bumaling ang atensyon ni Badong sa nakahigang aswang sa lupa. Mababanag ang gigil sa mukha ni Badong at walang makikitang takot sa kanyang mga mata. Habang si Teryo naman ay nangangatog ang tuhod. Desidido si Badong na patayin ang nilalang na nasa harapan niya. Alam mo ikaw, hindi ko malaman kung bakit dito ka naghasik ng lagi mo ha? Ha? Ginugulo mo ako eh. Dapat sa'yo, pinapatay. Ito ang dapat sa'yo. Pare, bigyan mo ako ng bato. Hindi ko kaya ito mag-isa. Papatayin natin to. Papatayin natin ang aswang na to. Tulungan mo ako. Napakaduwag mo naman. Sige na, tulungan mo ako. Papatayin natin to. Bigyan mo ako ng kahit ano. Yung pwedeng ipukpok sa ulo niya o sa bibig niya. Basta kahit ano. Yan! 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 Alin? Ito ba? Alin dito?
Kahit ano, kahit yung maliit na sanga. Yan damo, pwede na din. Isasakal natin sa bibig ng aswang na to ng malason. Anong ginawa mo sa pakpak niya? Isang hampas ko lang na maliit na patpat, nagkaganyan na. Marupok naman pala to eh. Tama na yan. Baka may kasamahan pa yan. Balikan tayo. Napakaduwag mo talaga. Akin na yung mga lupa. Halika, ipasok mo sa bunganga niya. Pare, wala talaga eh. Wala akong mahanap. Ay nako, yan! Pumulat ka dyan ng kahit ano. Pulutin mo yung mga bato, buto, kahit lupa. Basta kung ano na, makita mo dyan. Halika, lalagay natin sa bibig ng aswang na to. Nakita ni Badong na ang binato niyang maliit na sanga kanina ay sa balikat tumama. Kaya hindi maigalaw ng aswang ang kanyang mga braso at mga kamay. Habang nagsasalita si Badong, nagmamadali siyang humingi ng tulong kay Teryo na mukhang nabigla at natatakot pa rin sa sitwasyon. Hinampas pa at sinipa ni Badong ang pakpak ng nilalang na nasa harapan niya. Hinatak pa ni Badong ang buhok ng babaeng nilalang. Habang naghahanap si Teryo ng kahit anong pwedeng gamitin laban sa aswang, napansin ni Badong ang pakalat-kalat na papel. Dinampot niya ito at agad isinubo sa bibig ng aswang. Kasunod nito, dumakot siya ng lupa at isiniksik sa bunganga ng nilalang. Sumigaw ng malakas ang aswang, dahilan para mapaatras si Badong. Biglang nasuka ang aswang ng malapot na likido. Kasama ang lupa at papel ay sinaksak ni Badong sa bibig nito. Sa sobrang pagtataka at pagkabigla ng dalawa, hindi nila napansin ang pag-alis at paglipad ng aswang na tumakas na sa kanila. Pambira, kaya pa palang lumipad ng hayop na yun. Hayaan na natin, pare. Ay putang ina, nakatakas yung hayop. Hayaan mo na, pare. Hahabulin mo pa ba? Hayaan mo na siya makatakas. Alam mo pre, kung tinuloy natin yun, patay na yun eh. Eh di wala nang kukuha ulit sa'yo. Ikaw naman, hindi ka nag-iisip eh. Pare naman, hindi natin siya kaya. Ang hahaba ng mga kuko niya. Ang laki ng bibig niya. Mukhang kaya tayong lamunin. At nakakalipad pa. Teryo, kung naduduwag ka, huwag mo kong hikayatin na matakot din. Kalalaki mong tao, ang duwag-duwag mo. Oh, ano gusto mo? Matakot din ako? Hindi naman sa ganun, pare. Iniisip ko lang kasi baka mapahamak ka. Mapahamak tayo. Pero nakita mo ba? Nanghina yung aswang dahil sa akin. Pagbato ko ng kahoy, nasaksak siya sa pakpak. Eh di nawala, di ba? Pero mabilis niyang napapagaling ang kanyang sarili. Alam mo, ang mga aswang na katulad niya, may kakayahan para pagalingin ang sarili nila. Kaya dapat habang nangihina pa siya, umatake na tayo bago pa siya gumaling. Badong, sigurado ko ba? Kaya mong pumatay ng aswang? Oo, aswang yun, di ba? Ano ko ba? Ang hina mo. Hindi mo ba nakita kung ano-anong isinaksak ko sa bunganga niya? Kita mo yan? Ang daming malapot na likido na lumabas mula sa kanya. Pero tignan mo to, yung papel na sinubo mo. Hindi man lang nabasa sa kapal ng likidong nilabas niya. Lumapit sila sa lugar kung saan sumuka ang aswang. Kita roon ang malapot na likido at ang basang lupa na isinubo ni Badong kasama ng papel. Gamit ang dalawang daliri, dinampot ni Badong ang papel at nakita nilang hindi nga ito nabasa. Nagkatinginan sila ni Teryo. Parehong nagtaka kung paano nangyari yun. Unti-unting binulat-lat ni Badong ang papel at napansin itong walang nakasulat rito. Bigla namang may naalala si Teryo at hinanap ito sa bulsa niya. Oh, pare, ano hinahanap mo? Naalala ko, may papel ako sa bulsa eh. Ibinigay ni Lolo Ambo. Binigyan niya ako ng papel na may orasyon. Pangprotekta daw sa akin. Ano? Wala naman nakasulat dito eh. Anong orasyon? Basta, hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ang nakakita lang yan, mga kagaya lang ni Lolo Ambo. Ah, ganun ba? Eh, eto, sa'yo na. Yan yata ang dahilan kung bakit nasuka yung aswang eh. Akala ko pa naman kagagawan ko. Kagagawan mo din naman, pare. Kung hindi ka matapang, hindi mo ko maliligtas.
Sige na nga, pinubola mo lang ako eh. Pero kung hindi dahil sa kaingayan mo, baka napatay ko na yung aswang. Hindi bola yun. Pasensya na ha. Salamat sa'yo. Ay, ewan ko sa'yo. Liga na nga, umuwi na tayo. Habang naglalakad sina Badong at Teryo pauwi, kita ang mga sugat ni Teryo. May sugat siya sa braso at gasgas sa kanyang palad. Mula sa pagkakakapit niya na mahigpit sa maliit na sanga upang hindi siya matangay ng aswang. Makikita pa rin sa mukha ni Badong ang galit na hindi pa humuhupa. Gigil na gigil pa rin siya sa pangit na nilalang na yun. Badong, hindi ka naman galit sa akin, di ba? Hindi ako galit sa'yo, Teryo. Galit ako sa hayop na aswang na yun. Tingnan mo ginawa sa'yo. Ang dami mo sugat. May kalmot ka pa. Baka mamaya maging aswang ka rin. Hindi yan. Mapapagaling naman kagad dito ni Lolo ang bumamaya eh. Ewan ko ba dun sa orasyon na binigay ni Lolo? Parang hindi naman ako naprotektahan eh. Kala ko pa naman proteksyon yan. Bakit hindi gumana kanina? Dala-dala mo yan, pero hindi mo alam paano gumagana. Sana tinanong mo ang lolo mo paano gamitin yan. Oo nga. Pero hindi ko alam pa paano gumagana. Hindi ko na itanong kay Lolo eh. Hindi ko kasi gusto magdala niyan eh. Isiniksik lang sa bulsa ko ni Lolo bago umalis ang bahay. Bakit kasi hindi ka makinig kay lolo? Alam niyang galing kang Maynila. Pero madalas naman nangyayari yan, di ba? Lalo na nung bata ka pa. Kaya hindi mo masisisi si lolo kung hanggang ngayon pinoprotektahan ka pa rin niya. Nasa puder ka pa kasi niya eh. Malay ko bang aatake na naman sila? Ay naku, ewan ko talaga sa'yo. Asar pa din ako sa hayop na yun. Hayaan mo na yung pare. Pero salamat ha. Hindi ka nagdalawang isip na iligtas ako. Siyempre, kaibigan kita eh. Ayoko may napapahamak na kaibigan ko. Lalo na kung dahil sa mga ganong nilalang. Wala yun, Teryo. Tsaka, tinalo nga natin yung aswang eh. Pero hindi ko na talaga nagugustuhan yung amoy mo. Bakit? Sobrang baho ba? Mapanghe! Pasensya ka na pare. Sa sobrang takot ko kasi kanina naihi ako eh. Pwede bang makiusap sa'yo? Oh, ano yun? Ako na magkukwento kay Lolo. Huwag mo ipalam na may nakita kang ganun. Ha? Bakit naman? Baka kasi isipin niyang girlfriend ko yun. Kinikidnap ako. Nagtawa na lamang silang dalawa nang sabihin yun ni Teryo. Tumango naman si Badong bilang pagsang-ayon. Kahit pakiramdam niya ay may malalim na dahilan ang kaibigan. Nang hihinayang man si Badong, wala na siyang magagawa. Natakasan sila ng halimaw na yon. Pero masaya na rin siya dahil halos-galos lang ang natamo ng kanyang kaibigan. Habang naglalakad pa uwi, nag-aasaran lang sila at nagtatawanan sa mga bagay na nalampasan nila. Alam ni Badong na posibleng bumalik ang nilalang na yon, lalo na at bugbog sarado yun sa kanya. Pero kung sakaling mang mangyari yon, sigurado si Badong na mapapatay na niya ang hayop na yon. Nang makarating sila sa bahay ni Teryo, agad silang nakita ni Lolo Ambo na lumapit na nag-aalala. Ano ito? Ano nangyari sa inyo? Badong, ano nangyari sa apo ko? Nahuhulog lang po sa puno si Teryo. Sumabit po kasi yung kanyang saranggola. Bakit naman kasi hindi ka nag-iingat eh? Di ba sanay ka namang umakyat? Bakit ngayon ka pa nahulog kung kailan matanda ka na? Marupok po palang naapakan ko. Yan na nga ba sinasabi ko, Teryo eh. Hindi ka kasi nag-iingat. Pumasok ka na ro at maglinis na ng iyong katawan. Teka lang, ano ba yung amoy na mapanghe? Si Teryo po, naihi at nagtitili na parang bakla po kanina bago bumagsak sa puno. Hala, hindi po yung totoo, Lolo. Ikaw naman pre oh. Ipinagmamalaki kita kay Lolo tapos ako sinisiraan mo pa. Anong paninira dun? Sinasabi ko lang naman ang buong katotohanan. Lo, wala ka po bang naamoy? Mapanghe nga talaga, iho. Wala akong alam dyan. Maliligo na nga ako para magamot ang sugat ko. Pabihira talaga. Napakaduwag talaga. Nang ikukwento na ni Badong ang tungkol sa pag-ihi ni Teryo sa salawala,
Agad itong tumakbo papunta sa likod ng bahay kung nasaan ang banyo at paliguan. Nagtatawa na lamang ang matandang si Ambo at si Badong sa inasta ni Teryo. Nagpaalam na si Badong na uuwi sa kanila. Sinabi nito, hinitid lamang niya ang kanyang kaibigan para masigurong ligtas itong makakauwi. Pansin din kasi ni Badong ang panginginig ng braso ni Teryo. Nahalatang natatakot pa rin kahit wala ng aswang sa harapan nila. Ay, sige Lo. Hinatid ko lang po si Teryo. Mauna na rin po ako. Salamat sa iyo, iho. Mag-iingat ka. Hindi kalayuan ang bahay ni Badong sa bahay ni Teryo. Kaya mabilis din siyang nakauwi sa kanila. Tulad pa rin ng dati, hindi niya naaabutan ng kanyang ama sa loob ng bahay nila. Makalipas ang ilang oras, hindi mapakali si Badong. Gustong gusto niyang makita ulit ng aswanga. Halos magdamag siyang nagbantay sa labas. Nagbabaka sakaling may dumaang aswanga. Ngunit nabigo siya. Inis na inis siya dahil wala talagang nagpapakitang kahit na isa. Naisip niya na ang gustong mabiktima ng mga aswanga ay ang kaibigan niyang si Teryo. Kaya kinaumagahan, agad niyang pinuntahan ang kaibigan. Oh pare, ang aga mo naman dito. Wala lang. Patambay ako Wala akong magawa sa amin eh. Ganun ba? Babalik ka na ba sa Maynila? Hindi na. Hindi na ako babalik dun. Ayoko na mag-aral. Ayoko na rin magtrabaho ron. Basta, ayoko lahat. Mas gusto ko rito. Halika, upo ka rito. Umalis si Lolo Ambo eh. Palingalinga si Badong habang umuupo. Nakatingin siya sa mga punong nakapaligid. Hindi niya malaman sa kanyang sarili kung bakit gustong gusto niyang makita muli ng aswanga. Nasasabik siya makipaglaban at sumagupa. Hindi man lang siya nakakaramdam ng kahit na anong takot sa kanyang katawan. Siniko niya ang kaibigan at nagtanong. Kahit inaatake ka ulit ng aswang? Paano mo nalaman na inaatake ako ng aswang? Yung nakita natin kahapon, hindi ako ang inatake nun. Ang gusto niyang atakihin, malamang ikaw. Ha? Ano naman ang ibig mo sabihin? Kasi pumunta siya kung nasaan ka. Hindi siya pumunta kung nasaan ako. Kaya malamang, ikaw talaga ang pakay niya. Tingnan mo, hindi man lang niya ako kinalmot. Ikaw lang talaga. Ano ka ba? Paano kanya aatakihin? Binugbog mo na nga siya. Halos baliin mo yung buong katawan niya eh. Kulang pa nga yun eh. Dapat nga pinatay ko na siya. Saan mo ba talaga kinukuha ang tapang mo? Pagkatao ko na yun. Dapat kasi lahat ng lalaki matatapang. Ewan ko ba? Bukod tangi ka talaga eh. Lalaki ka ba? Napabuntong hininga na lamang si Badong dahil mukhang nasaktan niya ang kaibigan dahil sa biro niya. Kita niya ang pagtingin ni Teryo sa langit. Halatang nag-iisip ng mabuti. Medyo natakot pa nga si Badong dahil hindi yun normal sa kaibigan. Masikreto si Teryo, pero hindi naman nagtatanim ng sama ng loob sa mga biro niya. Isa pa, sanay na ito sa mga ganong banat niya. Sa'yo ko lang sasabihin ang bagay na ito. Maraming taong hindi nakakalam tungkol dito eh. Tungkol sa angkan namin. Isa rin sa dahilan kung bakit gusto ng ina ko na manatili ako sa Maynila. Kahit hindi ko naman gusto. Ano ba yan? Mukhang nakakatakot ang sasabihin mo Medyo. Sana huwag ka magulat o maging masama ang tingin mo sa akin. Lalo na kay Lolo. Huwag mo na nga akong bitinin. Sabihin mo na agad. Isang antingerong pamilya namin. Atingero? Yung gumagawa ng anting-anting? Napahawak si Teryo sa kanyang noo dahil sa reaksyon ng kanyang kaibigan. Sa tingin ni Teryo, akala ni Badong ay nagbibiro lamang siya. Bumuntong hininga ulit si Teryo upang makahugot ng lakas ng loob na ipaliwanag ang lahat kay Badong. Ang pamilya namin ay nagtatanggol sa mga tao laban sa mga aswang. May kakayahan si Lolo na pagalingin ng isang tao na nasugatan ng isang aswang. Kaya rin niyang patayin ng mga ito at may kakayahan siyang makilalang aswang kahit malayo. Naaamoy at nadidinig namin sila.
Ibig sabihin, malakas ang lolo mo? Kaya niyang makipaglaban sa mga ganong nilalang? Hindi lang si Lolo. Lahat kami may pisikal na lakas tulad ni Lolo. Huh? Hindi na mahalata sa'yo. Kasi natatakot nga ako eh. Takot ako sa mga nilalang na katulad nila. Ano ka ba naman? Masaya kayang makipaglaban sa katulad nila. Kung ako lang may kakayahan katulad mo, baka araw-araw may napapatay akong aswang. Pero kung alam pala ng mga aswang na malakas kayo, bakit ikaw pa ang gusto nilang kunin? Hindi ba mas delikado yun para sa kanila? Gusto nilang makaganti. Marami nang napatay si Lolo Ambo ng mga kalahi nila. Naghihiganti pala ang aswang na yun ha? At ikaw ang target dahil duwag ka. Tumangutang na lamang si Teryo sa pag-uulit ni Badong sa sinabi niya. Natutuwa si Teryo dahil hindi man lang nakitaan ng takot ang kanyang kaibigan na. Bagkus, nakitaan niya ito ng tuwa at mukhang nasasabik na makakita ulit ng mga aswanga. Ibig sabihin, alam mo kung paano mapaghanang nakasulat sa papel? Oo naman. Wala lang akong lakas ng loob. Eh di sana tinuro mo sa akin. Pambihira naman. Nakakainis. Eh di sana napatay na natin yun. Nag-iingat din ako kasi kasama kita. Baka mapahama ka. Isa mga utos ni Lolo, dapat walang mapapahamak na ordinaryong tao. Kayang-kaya natin yun. Napakaduwag mo lang talaga eh. Masaya kayang makipaglaban at may binubugbog. Kakaiba ka talaga pre no? Ewan ko sa'yo. Teka lang ha, diyan ka muna. May gagawin ako sa loob eh. Alam mo, naisip ko lang, bakit hindi tayo magsanay dalawa? Magsanay ng ano? Ano naman ang gagawin ko? Ang gawin mo, gamitin mo yung orasyon mo. Magpalakas ka. Alam mo, mas maganda kung tandem tayo. Anong tandem? Yung partner. Ha? Anong partner? Ano yun? Ala, galing ka pang Maynila, hindi mo alam yung ganong tawag? Yung tandem, yung partner. Para magkasama tayo. Ha? Magsasama tayo sa iisang bubong? Doon ako titira sa inyo? O ikaw ang titira sa amin? Gago, hindi. Yung partner, yung tandem. Patapusin mo kasi ko. Yung partner o yung tandem, magkasama sa panunugis ng aswang. Diba tinutugis ka ng aswang? O ngayon, tayong tutugis sa kanila. Ay nako, hindi ko kaya ang sinasabi mo pre. Eh anong gagawin mo? Tatakbo ka na naman papuntang Maynila at magtatago. Hindi mo kayang harapin at labanan yung mga aswang na yan? Ano ka ba? May kapangyarihan sila. Eh di ba sinabi mo nga, may kapangyarihan din kayo para kontrahin sila? Eh di mas malakas ang kapangyarihan mo kaysa sa kanila. Ano ka ba naman? Tao ako. Higit na mahina tayo sa kanila. Ikaw na nagsabi, may kakayahan ng mga aswang na yan na pagalingin ang mga sugat nila na gawa natin. Bakit? Sinabi ko bang aswang ako? Ewan, pero hindi ako papayag sa sinabi mo. Nahahasa ang kakayahan ng tao, kaya nga nandito ako bilang tandem mo para turuan at tulungan ka. Ikaw ang may hawak ng orasyon, habang ako ang lalaban ng pisikal. Ang galing na naisip ko, di ba? Hindi papayag si Lolo sa gusto mo. Wala kang sapat na kaalaman kagaya namin. Pero madali akong matuto. Hindi. Umuwi ka na. Pabalik na si Lolo galing sa sakaan. Baka mapagalitan pa ako. Ay, kahit ano sabihin mo, dito na ako sa tabi mo. Laging pupunta sa'yo yung aswang, kaya dito na lang ako. Babantayan kita. Babantayan mo ako? Eh parang mas ikaw pa yung nanganganib eh. Baka kapag dumating ang mga aswang, ikaw pa ang unang mapahamak sa kanila. Pre, pag dumating yung mga aswang, ako ang magiging bangungot nila. Kala nila madali akong patumbahin. Tingin mo ba, ganun ako kahina? Kita mo ba kahapon paano kita niligtas? Aba, kung ganyan kakatapang, ba't hindi ka mag-solo? Kaya mo naman pala lahat eh. Kaya ko nga. Pero alam mo, mas maganda kung magkasama tayo. Tandem tayo pre, teamwork, di ba? Anong gagawin ko? Ikaw ang malakas eh, ako hindi. Mas malakas ka kaysa sa akin kasi may orasyon ka. Kailangan mo lang malaman kung paano gawin ng tama. Pre,
Ang kailangan lang dito, tapang. Basta ako, gagamitin ko ang kamao ko. Yung aswang na yan, hindi makakatakas sa akin. Oo nga, kaya nga sinasabi ko sa'yo, pag dumating yung aswang, ikaw nang bahala. Oo, siguradong tatakbo yun pag nakita ako. Pero, wag mo kong iiwan ha. Orasyon mo magpapahina sa kanya, tapos ako, diretso sa pak. Hala, mukhang nasusobra ka na sa tapang mo, pre ah. Hindi kaya ikaw maging aswang sa tapang mo? Kung maging aswang man ako, sigurado ako pa rin ang pinakamabangis sa lahat. Tumingin na lamang si Teryo sa kaibigan. Napangiti ng kaunti at bumuntong hininga. Humahanga si Teryo sa tapang, gilas at liksi ni Badong. At mapapansin yon kung paano niya tingnan ang kaibigan. Naisip nga niya, paano kung si Badong ang may kakayahang tulad nila ng lolo niya? Paano kung gamay nito ang paggamit ng orasyon? Siguro wala ng mga inosenteng bata at matatanda ang nawawala na lamang ng bigla dahil kinukuha ng mga aswang ng walang kalaban-laban. Basta mag-ingat ka lang ha. Hindi biro kalaban ng mga katulad nila. Alam ko, pre. Pero ganito na lang. Pag dumating na siya, tayong dalawa ang magiging bangungot ng aswang na yan. Kahit paanong mangyari, tayo mananalo. Paano kung dumating sa bahay nyo? Imposible yun. Wala namang tao sa bahay palagi. Kaya bakit sila pupunta dun? Isa pa, di ba sa pamilya nyo lang naman sila gumaganti? Imposible rin makapasok sila rito. Kita mo ba yan? Ang malalaking puno ng kalamansing yan, pumoprotekta sa aming bahay. Ano namang ginagawa ng mga kalamansi sa aswang? Hindi ba dapat bawang lang at asin? Ang bawang at asin, karaniwang pantaboy sa kanila. Pero ang kalamansi, bunga, puno at mga dahon nito, may taglay na kakayahan para masaktan sila. Kapag nagpiga ka ng kalamansi sa kanila, para silang bulati na parang inasinan. Ang tinik naman ng kalamansi, nagdudulot ng sugat na hindi agad gumagaling. Ang dahon naman ito, mabisang panghiwa sa kanila, parang kutsilyo. Ang dami mo palang alam pagdating sa ganyang bagay. Sige na, turuan mo pa ako. Sinasagot ko lang ang tanong mo, pero hindi kita pwedeng turuan. Dahil lagot ako kay Lolo. Wala akong karapatan at kakayahan. Napakamot na lamang ng ulo si Badong. Kahit anong gawin niyang panguto sa kaibigan, hindi ito nagpapatinag. Tinataboy na nga siya ng kaibigan palabas ang pamamahay nila. Ngunit hindi pa rin nagpapatinag si Badong. Gustong gusto niyang makakita ulit ng mga aswang. Gusto niyang malaman ang mga bagay tungkol sa mga nilalang ng kabilang mundo. Ngunit ang kaibigan niya ay iwas siyang turuan. Naiinis man siya, pero wala naman siyang magagawa. Pre, Ano ba yun? Umuwi ka na nga. Wala na akong sasabihin pa sa'yo. Tama na ang mga nalalaman mo. kung alam mo palang gamitin yung agimat mo, pwede ba makita? Gusto mo gamitin ko sa'yo? Sige, kung hindi naman nakakamatay yan eh. Sa tingin mo ba, matatawag itong orasyon para sa mga aswang kung hindi ito nakamamatay? Bakit sa akin mo gagamitin? Gusto mo na ba ako mamatay, pre? Sobrang kulit mo ngayon. Daig mo pa ang bata. Gusto ko lang naman makita kung paano ginagamit yan. Ipapakita ko nga sa'yo. Gusto mo ba? Hindi na, uwi na ako. Napakadamot mong kaibigan ngayon. Okay, sige. Huwag mo na masyadong isipin yung mga tungkol sa aswang. Nakasimangot si Badong nang umalis sa bahay ni Teryo. Ngunit hindi siya titigil. Desidido talaga siyang malaman ang mga bagay tungkol sa mga nilalang ng kabilang mundo. Gusto niya ring malaman ang kakayahan ng agimat na dala palagi ni Teryo. Habang naglalakad si Badong pauwi, nag-iisip siya ng paraan para makuha ang gusto niya. Hindi mapakali si Badong. Kaya sinubukan niyang tanungin ang kanyang ama na abala sa kusina ng mga oras na yon. Tay, wala akong pera kung hihingi ka. Hindi naman po eh. Gusto ko lang malaman kung may alam ka sa mga aswang. Bakit? Nakakita ka na ba ng aswang? Naniniwala ka sa kanila? Hindi ko pa sila nakikita. Kaya hindi ako naniniwala sa kanila.
Maniniwala lang ako kung nakita ko na talaga sila. O bakit ba dong? Nakakita ka na ba ng mga aswang? Ano pong gagawin nyo kung makaharap kayo ng aswang? Eh di tatak mo. Mga katulad nilang nilalang, hindi dapat nilalabanan. Dahil wala kang laban sa kanila. Kahit anong lakas mo, hindi mo sila matatalo. May mga aswang na kaya kang ilipad sa himpapawid at ibagsak sa lupa. Meron ding aswang na nagpapanggap na ibang tao o uri ng hayop. May mga aswang din na kayang sipsipin ang dugo mo mula sa sarili mong anino. Kaya kung ako sa'yo, pananahimik na lang ako dito sa bahay kaysa makipaglaban sa kanila. Huwag mong sabihing hinihikayat ka din ni Mang Ambo na lumaban kasama nila. Po? Bakit po? May ganun po silang grupo? Hindi mo ba alam? Hindi po. Ay, naku. Basta, huwag kang sasama sa pangkat nila. Naiintindihan mo ba? Hindi ipinakita ni Badong na medyo natuwa siya nang malaman niyang bumubuo ng pangkat si Lolo Ambo. Ang lolo ni Teryo na lumalaban sa mga aswanga. Nakaisip kaagad siya ng plano kung paano magiging bahagi ng sinasabing pangkat na yun. Halos hindi makatulog si Badong ng gabing yun. Iniisip niya kung anong maaaring mangyari at kung anong dapat gawin para mapabilang sa pangkat na binubuo ni Lolo Ambo. Samut-saring bagay ang kanyang inisip hanggang sa makatulog siya. Kinabukasan, nagising si Badong nang wala na ang kanyang ama. Naisip niya na baka pumunta na ito sa trabaho. Sumisipol pa si Badong habang naglalakad papunta sa bahay ni Teryo. Dahan-daan pa siyang palapit upang gulatin ang kaibigan. Pero pambihira talaga ang kakayahan ni Teryo. Dahil malayo pa lamang siya, ay nakalingon na kagad ito at nakatingin sa kanya. Nawala ang ngiti ni Badong at napalitan ng inis. Naiinis siya sa kaibigan dahil nakikita niyang masyadong malakas ang kapangyarihan nito kahit napakaduwag. Kung ganyan kalakas ang pakiramdam mo, bakit hindi mo naramdaman dun sa kapatagan na may aswang na gustong kunin ka? Hindi pakiramdam ang malakas sa akin, kundi pang amoy. Ang amoy ng mga taong kakilala ko. Naamoy ko kaagad pag parating. Baka naman ikaw ang may lahing aswang. E di sana alam ko ang amoy nila. Sa totoo lang, hindi ko maamoy ang amoy nila kung hindi ko minsang naamoy. Parang kinikilala ng ilong ko. Ganun ang kakayahan ko na wala kay Lolo. Pero siya, may kakayahang malakas na pakiramdam. Pero siya naman, malakas ang pakiramdam niya. Ganun ba? Akala ko sobrang baho ko na kaya naaamoy mo agad. Nasaan pala si Lolo? Anong kailangan mo sa Lolo ko? Sikreto na namin yun. Nasaan ba siya? Eh di sikreto din. Hindi ko sasabihin kung nasan siya. Ano pa naman yan? Sige na. Bumubuo daw ng grupo ang lolo mo. Gusto kong sumali. Sino naman nagsabi sa'yo? Eh di ang tatay ko. Ayaw niya nga sumali ako eh. Pero sayang naman ang kakayahan ko, di ba? Nasa sakahan siya. Gusto mo bang sumama? Nagdadala ako ng pagkain sa kanya eh. Mag-isa lang siyang nag-aani dun eh. Sige, mabuti yan. Sasabihin ko sa kanya kung gaano ako kalakas. Kalakas magyabang. Kaibigan ba talaga kita? Hindi ba ugali mo ito? Ugali mo mang asar at mambara? Ginagaya lang kita. Ikaw Nagtawa na magkaibigan dahil sa hirit ni Teryo kay Badong. Masaya silang naglalakad papunta sa sakahan ng kanyang lolo para humingi ng pahintulot si Badong na mapabilang sa gagawing grupo. Ayaw man ni Teryo na sumali ang kaibigan dahil alam niyang mahirap at hindi biro ang daraanan nitong pagsasanay. Pero sa isip niya, kung gusto talaga ni Badong, wala naman siyang magagawa. Dahil nakikita niya ang tapang at dedikasyon ni Badong, bagay na bagay siya maging manunugis ng mga aswanga. Nang makarating sila sa sakahan, nakita nila si Lolo Ambo na abala sa kanyang mga pananim. Magandang araw, Lolo Ambo. Batog, ano ginagawa mo dito?
Bakit napasama ka kay Teryo papunta dito sa sakan? Napakakulit talaga po ni Badong Lo. Kahapon pa po niya gusto kayong makausap. Di ko maintindihan ng taong yan. Kasi po, gusto ko po sanang itanong kung pwede po ba akong mag-apply? Ha? Hindi naman kami naghahanap ng tao. Bakit ka mag-a-apply? Nag-aabono pa lang ako ng palayan. Hindi pa naman anihan. Ang ibig ko pong sabihin, gusto ko po sanang mapabilang sa grupong binubuo nyo. Anong grupong binubuo? Wala naman akong binubuong grupo. Ewan ko dyan kay Badong Lo. Kung ano-ano pinagsasabi niyan eh. Akala ko nag-aani na kayo. Nag-i-spray pa lang po pala kayo ng gamot sa palayan. Ano naman ang aalihin ko? Kita mo namang hilaw pa ang bunga. Hindi pa nga nahihinog. Akala ko lang po kasi, sabi ni tatay Alam mo, doon na lang natin yan pag-usapan sa bahay. Yun ang masasabihin nyo. Alam mo Lo, matapang doon si Badong. Alam ko naman eh. Halata naman sa katawan at tindig ni Badong na napakatapang niya eh. Hindi ho ganun Lo. Matapang si Badong kasi siya po nagligtas sa akin mula sa manananggal. Ano? Sinugod ka naman nananggal? Kailan yan? Hindi ko alam. Nung nagpalipad po kami ng saranggola, sumabit po yung saranggola ko sa puno. Tapos, inakit ko po yun. Pero nagulat po ako nung may humawak sa likod ko at hinila ako pataas. Kung hindi ako nakakapit sa sanga at hindi ako nailigtas sa Badong, baka nandun ako sa mga kuko ng aswang. Ay Diyos ko, kung bata ka. Hindi ko ba pinagamit sa'yo yung arason? Hindi ko naman humagamit eh. Alam niyo naman ho ako pag natataranta, nakakalimutan ko ang dapat kong gawin. Kaya nga po, Lo, ako na lang po ang ipalit nyo sa apo nyo. Ako na lang po ang gagawa ng lahat ng yan. Ako ang gagamit ng orasyon. Mas matapang ako kaysa kay Teryo. Ay nako, Badong. Hindi lang simpleng bagay sinasabi mo. O siya, pwede na kayong umuwi. Maya-maya matatapos na rin ako rito. Ay, hindi na, Lo. Hihintayin ka na lang namin. Siguro, dun muna kami sa kubo. Ay hindi na. Maupo na lamang kayo doon sa pilapil. Sumunod naman si Teryo. Aangal pa sana si Badong pero mukhang seryoso si Lolo Ambo. Kaya sumunod na lamang din siya. Nakatingin lang si Badong habang pinapakiramdaman si Lolo Ambo. Dahil seryoso ang mukha nito. Nagulat pa si Badong nang ipagpatuloy ni Teryo ang pagkukwento sa mga nangyari nung isang araw. Hinayaan na lamang niya si Teryo at patuloy na lang siyang nakiramdam sa paligid. May nararamdaman din kasi siyang hindi niya may paliwanag. Alam mo ba Lo, kumuha siya ng maliit na sanga. Tapos pinutol niya. Ginawa niyang sibat gamit ang kanyang mga paa. Tapos sinibat niya yung kamay ng manananggal. Tinamaan sa balikat. Tapos bumagsak ako kasama nun. Oo nga po Pagbagsak niya, tumili siya na parang bading. Yun po yung kinento ko sa inyo nung nakaraan. Sabi naman po ni Teryo, wag ko daw pong ikwento sa inyo ang buo kasi magagalit lang po kayo. Hindi ko naman sinabing magagalit. Ang sinabi ko, mag-aalala. Ay, hindi ba? Sinabi mo kaya yun? Habang masayang nagtatalo ang dalawa dahil sa sumbong ni Badong na alam naman ni Teryo na biro lamang ng kaibigan, ay nakarinig silang dalawa ng mga ingay at kaluskos sa di kalayuan. Kasunod ang sigaw ni Lolo Ambo, kaya bigla silang napatayo. Maghanda kayong dalawa! Ha? Ano po yun, Lolo? Sabi ko maghanda kayo! Ano po ihanda namin? Uuwi na po ba tayo? Hindi! Maghanda kayo kasi may paparating! Ano daw? Seryoso? Ano sinasabi ni Lolo? May paparating daw. Anong paparating? Basta may paparating! Kung hindi tao, malamang aswang! Talaga? May parating na aswang? Biglang natigilan si Teryo dahil sa ekspresyon ng mukha ng kanyang kaibigan. Sa halip na matakot, lalo pa siyang naging interesado na makakita ng aswang. Hindi niya talaga alam ang gagawin. Tila naguguluhan si Lolo Ambo dahil sa tapang na ipinapakita ni Badong. Samantala, takot ang gumagapang sa buong katawan ni Teryo. Hindi niya alam kung paano makakatulong
Alam niyang may kakayahan silang maglolo, pero hindi yun sapat para patatagin ang kanyang kalooban. Nanlalamig at nanginginig ang tuhod ni Teryo. Ang kanyang mga kamay ay hindi alam kung saan ikakapit. Kaya't idinikit na lamang niya ito sa pilapil ng palay habang nakaupo. Hinihintay ang pag-atake ng kahit na anong nilalanga tulad ng bili ni Lolo Ambo. Ilang saglit pa, may kung anong dumamba sa harapan nila ni Badong. Lolo! May kalabanin mo! Hindi mo nakikita may kalaban din ako rito! Hindi napansin ng magkaibigan na may inispreya na palang aswang si Lolo Ambo sa kanilang tabi. Si Lolo Ambo ay kalmado, ngunit handa sa bawat kilos ng mga aswang. Sige, kumapit ka sa kamay ko. Sipain natin siya. Badong! Diyan ka lang sa likod para hindi ka niya nahahawakan. Ako nang bahala dito. Anong gagawin ko? May tutulong ba ako? Manahimik ka lang dyan. Kami na ang lalaban dito. Sinipa ni Badong ang aswang sa harapan niya, habang si Teryo ay mahigpit na humawak sa likod ng kaibigan. Hindi alam ni Teryo kung nakakatulong ba siya o nagiging pabigat lamang sa kaibigan. Basta ang mahalaga para kay Teryo ay hindi siya makuha ng mga manananggal o ng mga nilalang sa paligid. Ngunit maya-maya pa, may sumugod sa kanya, dahilan para siya'y mapatalsik sa lupa. Napansin ito ni Lolo Ambo at Badong, kaya iniwan nila ang mga aswang na kanilang kinakalaban at agad na sinubukang iligtas si Teryo. Hindi naman sila nahuli. Nabawi din nila si Teryo, ngunit sugatan ito. Tinignan nila ang paligid at sobrang dami ng mga kalaban nila. May manananggal, may aswang na nagkatawang aso at baboy, at meron namang itsurang tao pero parang naagnas na. Sobrang dami nila at hindi handa si Lolo Ambo ng mga sandaling yon. Bumubuo pa lamang siya ng grupo dahil alam nga niya na dumarami na naman ang mga aswang na naghahasik ng lagim sa lugar nila. Hindi ko na alam ang gagawin sa batang to. Lagi na lamang siya napapahamak dahil sa mga aswang. Hindi niya kasi kayang pagtanggol ang sarili niya. Hayaan nyo na, Polo. Gawin na lang po natin ang makakaya natin. Mukhang kailangan po nating dalhin agad siya sa bahay nang maibsan ng sugat sa kanyang tagiliran. Mahirap na kung maubusan siya ng dugo. Pero hindi natin kaya tumakas dito. Dala mo ba ang papel, Teryo? Dahan-dahan lang at maingat na lumalapit ang mga aswang sa pwesto nila. Nag-aabang at nag-iingat sa mga gagawin ni Lolo Ambo. Kilala nila si Lolo Ambo na hindi basta-basta lamang at palaging handa. Kahit anong tapik nila kay Teryo ay hindi na ito nagigising. Halatang hinimatay dahil sa takot at sa sakit na ginawang pag-atake ng aswang kanina. Kinapa ni Badong ang bulsa ni Teryo at hinanap ang tinutukoy na papel. Lo, ano bang gagawin dito? Paano ba ito pinapagana? Hindi basta-basta yan, Badong. Sigurado ka bang kaya mo? Wala na po tayong oras. Kaya kong lumaban kung ako lang, pero hindi ko po kayang iwan kayo dito. Humahango si Lolo Ambo habang patuloy niyang iniispreya ng mga aswang sa harapan niya upang hindi makalapit sa kanyang apo. Hirap siyang mag-concentrate dahil inuuna niyang protektahan si Teryo habang kasabay nito ang pagpapatuloy ng pag-spray sa paligid ng palay. Kahit alam niya ang gagawin, hindi naman niya kayang ipagsapalaran ang kaligtasan ng kanyang apo. Mag-concentrate ka lang. Isa isip, isa puso mo na kailangan mong mabasag na sa papel na yan. Tapos, ano pong susunod? Ganun lamang. Pag nabasa mo yan, banggitin mo na malakas ang gusto mo mangyari sa mga aswang. Sa aswang lang po ba epekto to? Oo, sa aswang lang. Ginawa ko yan para sa ganitong sitwasyon. Para kay Teryo na hirap lumaban. Gawin mo na! Ngayon din!
Pumikit si Badong. Hindi pinapansin ang nililikang ingay ng papalapit na mga aswanga. Habang patuloy naman sa pag-spray si Lolo Ambo sa mga aswanga, nasusugatan nito ang mga nilang na papalapit. Ilang sandali pa, kahit bubulol-bulol, binasa ni Badong ang nakasulat na orasyon sa papel. Ngayon din, madapa kayo! Sumigaw si Badong matapos basahin ang orasyon. Paulit-ulit hanggang sa bandang huli ay gumana na ito. Nadapa ang mga aswanga, pati na ang aswang na sumugod kay Teryo kanina. Ang galing naman po pala nito. Pwede ko silang pasayawin. Oo, makapangyarihan ang orasyon na yan. Hindi yan basta-basta. Pero hinihigop niya ng lakas mo. Kaya hindi ko nire-recommend ng gamitin ng madalas. Ganun po ba? Pwede ko silang sabihan na matulog? Matutulog sila? Oo, pwede yon. Sandali lang. Panatilihin mo lang ang konsentrasyon mo. Siguraduhin mo na kada 5 minuto, pinapalitan mo ang mga pinapagawa mo sa kanila. Hanggang sa mapatigil ko ang pagdurugo ng tagiliran ni Teryo. Pero may gamot po ba kayo dyan? Gumagalaw na ulit sila panapit. Oo, lagi naman akong handa sa mga ganitong sitwasyon, Badong. Humakbang kayo ng mga 5 hakbang patalikod. Lo, tignan mo. Lumipad patalikod ang 2 manananggal na walang pakpak. Grabe, ang galing nito. Huwag mong masyadong palayuin dahil mawawala ng bisa ang mahiwagang orasyon. Ay, ganun? May limitasyon din po pala ito? Abay, oo naman. Lahat ng bagay may limitasyon. Kaya huwag mong aabusuhin. Tuwang-tuwa si Badong sa kanyang ginagawa. Nasisiyahan siyang makitang napapasunod niya ang 7 aswanga. Mayroon siyang 2 lumilipad, 2 uri ng nilalang na mukhang hayop at 3 taong aswanga. Walang paglagyan ng saya sa puso ni Badong. Nalaman na rin niya ang kapangyarihan ng agimat ni Teryo. Habang si Lolo Ambo naman ay abala na pinagagaling ang kanyang apo. Pinapala niya ng katas ng nganga na baon niya ang tagiliran ng apo. May tuwalya siyang nasa kanyang likod na ginamit niyang pamunas at benda rito. Ilang sandali pa ay gumalaw na si Teryo. Kaya agad namang kinuha ni Lolo Ambo ang maliit na bote sa kanyang bulsa sa likod ng pantalon. Isa itong katas ng luya na makakapag-alis ng impeksyon mula sa kagat o sugat ng aswanga. Mahina pa si Teryo. Pero dahil sa nainom, unti-unting bumalik ang kanyang lakas. Laking tuwa ni Badong nang makitang lumalakas na ang kanyang kaibigan. Gising na si Teryo, ngunit hawak-hawak pa rin ito ang kanyang tagiliran na iniinda pa rin niya dahil sa sakit. Kumusta pare? Ano pakiramdam mo? Ayos naman. Ang galing. Halika nga dito. Payakap ako. Sa mga sandaling yun, napansin nilang unti-unti na namang lumalapit ang mga aswang sa kanilang direksyon. Nakakalimutan ni Badong na binuksan niya ang orasyon gamit ang kanyang salita at hindi pa niya ito naisasara. Anumang sabihin niya ngayon ay susundin ng 7 aswang. Biglang nataranta si Badong, si Teryo at maging si Lolo Ambo. Maghanda kayo. Hindi pa tapos to. Lolo Ambo, ayaw nang gumana. Babasahin ko po ba ulit? Nako, baka nasagad mo na ito sa kanyang limitasyon. Ano pong gagawin ko? Sisipain ko na lang po sila. Teryo, Apo, ikaw nang gumamit habang nakikipaglamang kami. Bumalik ang tensyon sa kapaligiran habang pinapalibutan sila ng mga aswanga. Si Teryo, bagamat nangihina pa, ay kailangang gamitin ang orasyon habang sina Badong at Lolo Ambo ay naghahanda para sa laban. Naging matigas at mas palaban ang aura ni Badong. Dahil sa kapabayaan at pagiging makulit niya, kaya naubos niya kaagad ang limitasyon ng orasyon ng papel. Tulad nga ng sabi ni Lolo Ambo,
lahat ng bagay ay may limitasyon. Ginawa lang naman talaga ni Lolo Ambo ito para magamit ng apo para tumakas o lumaban kapag may aswang. Hindi niya akalain na si Badong ang unang makakagamit nito. Lolo, paano gagamitin to? Hindi ko pa nasusubukan to. Basahin mo lang, Apo. Hindi na tayo tatagal pa, dumadami na sila. Ayaw mo kasing intindihin na lahat ng tinuturo ko sa'yo. Labanan mo muna yung kaduwagan. Isa-isa lang! Eto na! Siba! Sinipa ni Badong ang isa sa mga aswang sa muka. Pero agad itong bumangon. Tinadyakan naman niya ito sa tiyana. Pero napaatras lamang ito. Naiinis na si Badong dahil nakalimutan niyang dalhin ang kanyang palapatik o tirador na malaking tulong sana sa mga sandaling ito. Kinapa niya kung may bato sa bulsa niya at may nakuha nga siyang dalawa. Sinipat niya ang isa at tinamaan naman. Pero parang tumagos lamang ito sa katawan nito. Napapamura na lamang si Badong sa kanyang isipan. Kaya pa niyang lumaban. Pero nakakapagod kalaban ang hindi nasasaktan. Pakiramdam niya, siya lamang ang napapagod. Hindi sila tinatablan! Teryo, bilisan mo! Sa ngalan ng mga ninuno namin, humina kayo! Huwag kang titigil! Ubusin mo na lahat ng nasa papel! Bahala na! Pasa mo yung maliit na pala sa tabi mo, Teryo! Naalala ni Badong na may napansin siyang maliit na pala. Nakatabi lamang yun sa pilapil na kanilang inupuan kanina. Inabot ni Tero yung pala kay Badong. Hinampas ni Badong ang papalapit na aswang. Sugpuin lahat ng kasamaan! Humina kayo! Lolo! May dalawa sa likod nyo! Abala ang mga mata ni Badong. Alerto siya dahil kailangan walang makalapit kahit isa kay Teryo. Agad na humarap si Lolo Ambo. Gamit ang pang-spray na nilagyan niya ng asina, binugan niya ito sa mga aswang. Hindi kayo makakalapit! Teryo, tapusin mo na yan! Hindi sila napapagod! Patuloy ang laban pero ramdam na ni Badong ang bigat ng sitwasyon. Nakangiti pa rin siya pero sa loob niya ay alam niyang hindi sila magtatagal kung hindi matatapos ni Teryo ang orasyon. Isang aswang ang biglang sumunggab kay Lolo Ambo mula sa likod. Hindi ito nakita ng matanda at agad siyang natumba. Mabilis na sumugod si Badong para tulungan si Lolo Ambo. Ngunit sa kanyang pagtalikod, isang aswang naman ang biglang dumamba kay Teryo. Tinawag niya ang pangalan ni Lolo Ambo at Teryo. Sabay hampas ng kahoy sa aswang na nakadagan kay Lolo Ambo. Walang tigil na pinaghahataw ni Badong ang lahat ng aswang sa harapan niya. Pero tila hindi sila nauubos. Nakakaramdam na sila ng pagod. Hindi tulad ng mga aswang na parang hindi nauubusan ng lakas. Pilit na bumabangon si Lolo Ambo mula sa pagkakabagsak. Ngunit bago pa siya makagalaw, isa pang aswang ang sumunggab sa kanya. Hinila ang kanyang braso at tinangkas ang kagatin. Halos mawalan siya ng lakas sa bigat ng mga aswang na dumadagan sa kanya. Samantala si Teryo naman ay nakikipagbuno sa aswang na humawak sa kanya. Hindi niya magawang makapagbasa ng maayos. Nanginginig ang mga kamay niya at napapatakbo ang kanyang isipan sa takot. Palapit na ang matatalim ng ngipin ng aswang sa kanyang leeg na buong lakas naman niyang tinutulak at pinipigilan. Isinisigaw ni Lolo Ambo ang pangalan ni Badong. Pilit na tinataboy ang aswang sa kanyang katawan. Napapalibutan na sila. Matindi ang tensyon at tila bawat segundo ay patungo na sa pagkatalo. Habang pilit na dumedepensa si Teryo, naramdaman niyang wala na siyang ibang paraan kundi basahin ang orasyon sa kabila ng takot. Mabilis niyang inulit sa kanyang isipan ang mga salita habang patuloy na nakikipagbuno sa aswang.
Masunog kayong lahat! Sa isang iglap, biglang gumuhit ang malakas na kidlat mula sa langit. Tumama yun sa mga aswanga. Isa-isang nasunog ang mga ito. Umuungol at sumisigaw ang lahat dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Habang nagliliyab ang kanilang mga katawan. Si Badong na buong tapang na hinarap ang mga nilalanga ay nagulat sa nangyari at pinanood na lamang ang nagaganap. Si Lolo Ambo nakahandusay pa rin sa lupa. Napatingin kay Teryo ng may gulat at paghanga. Unti-unting naglaho ang mga aswanga. Tanging abo na lamang ang naiwan sa kanilang lugar. Mabuti naman, natapos din. Nakakapagod yun ha. Hindi man lang sila tinatablan ng kahit anong suntok at sapak ko. May kasama pang sipa doon ha. Buong katawan na ginagamit ko. Akala ko ba malakas ka? Akala ko ba matapang ka? May ba't nagrereklamo ka ngayon? Ano ka ba? Hindi ako nagre-reklamo. Nagtataka lang ako dahil parang hindi sila nasasaktan sa mga ginagawa ko sa kanila. Ganun talaga, iho. Mga kakaibang nila lang sila eh. Anong ibig niyo pong sabihin, Lo? Ang mga katulad nilang nilalang, hindi sila kaya sakta ng mga katulad nating tao. Mga espesyal na kagamitan lamang ang makakapanakit sa kanila. Isa na riyan ang orasyon. Oo nga pala, Lolo Ambo. Paano niyo pala natuklasan o paano kayo naging ganyan? Naging isang atingero? Ang pagiging isang antingero ay hindi basta-basta. Kailangan matapang at buong loob mo. Kasi kung isa kang antingero, tapos wala kang lakas ng loob, paano kang haharap sa mga nilalang na yon, hindi ba? Ang pagiging antingero, kailangan ng tatag ng puso at lakas sa pakikipaglaban sa mga katulad nilang nilalang. Pero paano po kayo naging ganyan? Hindi po ba kayo natatakot? Nung una, natatakot ako. Pero alam mo, mas nakakatakot yung mawalan ka ng mahal sa buhay dahil wala kang magawa. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Namatay ang aking mga magulang dahil sa mga aswang na yan. Ang mga aswang noong panahon namin, sumusugod sila tuwing gabi. Tuwing gabi, lahat na makikita nila sa lansangan, akala mo'y hayop na tinutugis nila. Kinukuha nila ang mga laman loob ng tao. At isa na sa nabiktima nila ay ang aking pamilya. Si nanay, si tatay, maging ang kapatid ko. Kaya mula noon, nangako ako sa sarili ko na uubusin ko silang lahat. At tapusin ang mga katulad nila. Gusto kong maubos sila. Ganun ako kagalit sa mga katulad nila. Hanggang sa nakilala niyo yung nagpalaki sa inyo, hindi po ba? Yung palagi niyong ikinukwento na napakagaling na albularyo? Oh, tama ka. Isa siyang magaling na albularyo. Ano naman po yung albularyo? Ang mga albularyo, sila ay may kaalaman pagdating sa mga matandang tradisyon dito sa atin. May mga iba't ibang tradisyon. Tradisyon ng paggagamot at paniniwala. Lahat yan alam ng isang albularyo. Kung paano kukontrahin ng isang mangkukulam. Kung paano makikipaglaban sa isang aswang. At kung paano gagamitin ang anting-anting. Ganun ang mga albularyo. Lahat ng kaalaman ko, natutunan ko sa kanya. Lahat ng mga armas na ginagamit ko, pati yung paggawa ng mga orasyon, lahat yan, natutunan ko sa isang albularyo. Pinagsama ko ang kaalaman ko ng pagiging albularyo at pagiging matapang ko para maging isang antingero. Ah, ganun po ba yun? Sayang naman. Bakit sayang? Kasi po, gusto ko nga maging katulad nyo eh. Gusto ko nakikipaglaban. Gusto ko nakikipagsapakan. Lahat po yun, gusto kong gawin. Pero, hindi po sa kapwa ko ha. Para po kasing walang thrill. Ikaw talagang bata ka. Ganyan talaga yan, Lo. Kaya kami naging magkaibigan yan eh. Tuwing may nambubuli sa akin, nandyan siya. Kilala niyo naman yung apo niyo eh. Napakaduwag nito. Oo, alam ko naman yan, apo. Kahit anong turo ko, kahit anong pangaral, lahat-lahat na. Hindi niya matutunan. Ang magulang niya sobra-sobra nag-aalala sa kanya. Kasi mga yon, marunong makipaglaban. Kaya nga lang, mas pinili nila yung tahimik na buhay. Kaya lumuwas sila sa Maynila. Kasi doon, hindi uso ang mga ganito.
Hindi uso ang mga tao akala mo'y hayop na kinukuha ang mga laman loob. Dito lamang yon. Tapos po ba nito, babalik na si Teryo sa Maynila? Ewan ko sa batang yan. Nasa desisyon niya naman lahat yan eh. Hindi ko siya pinipilit sa mga bagay na ayaw niya. Pero hindi ko siya pwedeng mapanatili rito sa baryo natin. Kung hindi siya magkakaroon ng sarili niyang kakayahan. Kung hindi siya magiging malakas. Dahil siya magiging target ng buong angkan ng mga aswang. May pamilya din po pala ang mga aswang, no? Ang mga aswang ay katulad lang din natin mga tao. Nagkakaroon sila ng mga anak, pamilya, ganon. Nanganganak din po ba ang mga aswang? Ang mga aswang ay kumukuha ng mapapangasawa nila. Hindi sila nanganganak ng aswang sa aswang, kundi aswang sa tao. Naghahanap sila ng magandang dilag na mapapangasawa nila. Yun ang bubuntisin nila para magluwa ng isang sanggol. Yung sanggol, dugo lamang noon ang aswang. Pero hindi pa siya tuluyang nagiging aswang. Magiging ganap lamang siyang aswang kapag napainom na siya ng dugo at laway. May mga ganon. Pwedeng dugo lamang, pwedeng laway lamang. May iba't ibang uri ng pagsali ng angkan nila. Ganun po pala. Pwede niyo po ba akong turuan? Ha? Anong turuan? Maging aswang? Nako, wala akong alam doon. Turuan po maging katulad niyo. Katulad yung may kakayahan na makipaglaban sa aswang at pumatay. Gusto mo rin maging antingero? Pero wala ka namang dahilan para umanib. Hindi po ba sapat na gusto ko lang? Isa pa, hindi po ba bumubuo kayo ng grupo? Ang grupong yon ay binubuo ng mga taong may mahal sa buhay na kinuha ng aswang. Pero kung wala, hindi ganun kalalim ang kagustuhan nila na umanib. Si inay, pinatay ng aswang, hindi po ba? Sino bang nanay mo? Si Mendez po, yung asawa ni Mang Pido. Ako, pasensya ka na. Hindi ko naalala kaagad. Pasensya na magulo isip ko. Pero alam mo ba, inaya ko ang ama mo pero umayaw siya. Ako na lang po. Sigurado ka bang gusto mo? Opo, gusto ko rin makipaglaban sa mga aswang. Nakikipagsapakan at may laban. Ayaw ko yung nangyari kanina na napagod lang ako. Wala man lang ako nagawa para masaktan ng mga aswang. Tinatamaan ko nga sila. Pero walang nangyayari. Parang napagod lang ako dun. Gusto ko maging atingero. Para may alam ako kung paano sila patayin. Kulang ka pa sa kaalaman, iho. Baka hindi mo rin kayanin. Bago kami naging ganap na antingero, malalim na pagsasanay ang aming ginawa. Lalo na si Teryo. Halos buong kabataan niya. Tumatalo na tumatakbo. Lahat ng pagsasanay, ginawa niya para maging katulad ko. Pero sa huli, nakita ko na mas mahirap ang kalaban na kailangan niya munang talunin. Ang sarili niya, ang karuwagan ng apo ko. Malay mo, Lo. Ako pala ang tunay mong apo at hindi si Teryo. Hoy, Badong! Huwag mo nga akong siraan. Inaagaw pa lolo ko ha. Sumasakit na talaga ang tagiliran ko. Pwede na ba tayong umuwi? Mamaya na tayo umuwi. Nagkukwentuhan pa kami. Marami pa akong gustong malaman. At saka isa pa, mas magandang umuwi kapag maliwanag na. Akala nilang lahat na ang dilim ay gawa lamang ng orasyong binitiwan ni Teryo. Hindi nila alam na ang dilim ay simbolo kung gaano katagal ang kanilang ginugol sa pagkikipaglaban. Hindi naman talaga kalahating oras lamang nakatulog sa pagkahimatay si Teryo. Ang pagkontrol ni Badong sa mga aswang ay umabot ng mahabang oras. Kaya ngayon ay madilim na. Tanging liwanag ng buwan na lamang ang kanilang gabay. Naisip ni Lolo Ambo na ngayong gabi ay bigyan ng unang pagsubok si Badong. Dahil imposibleng mahanap ang kanyang nais. Ang layunin ni Lolo Ambo ay subukan ang determinasyon ni Badong. Kung hanggang saan ang kanyang kagustuhang maging antingero. Sige, ganito. Magiging katulad ka lang namin o magkakaroon ka ng kakayahan tulad ng sa amin. Pero kailangan mo munang hanapin ang ipapahanap ko sa'yo. Ito ang una mong pagsubok. Anong klaseng pagsubok, Lo? Kahit ano, gagawin ko. Talaga? Kahit ano? Oo, Lo. Basta maging katulad nyo lang ako at magkaroon ng kakayahan. Sige.
Maghanap ka ng papel dito sa gitna ng bukirin. Anong klaseng papel? Yung katulad nung kay Teryo? Hindi. Kahit anong papel. Kasi ang papel na nakakiteryo ay sa kanya lang dapat gumagana. Kaya laking gulat nga namin nung mapagana mo yun eh. Siguro dahil nasa panganibang may-ari. Ang papel na yon ay kumikilala sa may-ari nito. Dahil may dugo ni Teryo at nakaorasyon mismo ni Teryo. Ganun ba? Sige ho, hahanapin ko yung gusto nyong ipahanap. Mabuti. Sige na, maghanap pa na rito sa buong bukirin na ito. Tumakbo si Badong sa bukirin na ramdam ang bigat ng kanyang misyon. Malawak ang bukirin na at hindi siya sigurado kung saan magsisimula. Kailangan niyang hanapin ang papel. Alam ni Badong na ito ang kanyang unang pagsubok upang maging antingero. Kaya't wala siyang balak sumuko. Tahimik ang paligid. Ang liwanag ng buwan lamang ang nagbibigay liwanag sa kanyang daraanan. Naririnig niya ang ingay na nililikha ng mga insekto at ang hangin na humahampas sa kanyang balat. Walang bakas ng papel ang natagpuan niya. Tumigil siya, nag-isip, at tumingala sa kalangitan. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang enerhiya. May malamig na hangin na dumaan at tila may puwersang gumagabay sa kanya. Patuloy siya sa paghahanap sa gitna ng bukirin at napansin niya ang kakaibang kumpol ng palay. Isang palay na tila kumikislap sa ilalim ng buwan. Lumapit siya rito at doon ay nakita niya ang malaginto na palay. Hindi ito papel, ngunit may kakaibang enerhiya na humihila sa kanya. Hawak niya ang palay. Naramdaman niyang may init na ibinubuga ito. Bigla siyang nakaramdam ng puwersang pumasok sa kanyang katawan. Alam niyang espesyal ito. Tumingin siya sa paligid at naramdaman ang puwersang nagtutulak sa kanya na bumalik kay Lolo Ambo. Kahit hindi niya natagpuan ang papel, alam niya sa puso niya na may mas mahalaga siyang natagpuan. Bumalik siya sa bahay ni Lolo Ambo. Dala ang kumikinang na palay. Puno siya ng kasiguraduhan na may mahalagang kahulugan ang kanyang natagpuan. Lolo, ito po ang natagpuan ko. Wala pong papel dito sa bukirin. Pero alam ko may kakaiba dito. Anong nakita mo? Paano siya naging kakaiba? Hindi mo natagpuan ang papel. Pero natagpuan mo ang mutya ng palay. Mutya ng palay? Ano po yun? Ang hiyas ay isa sa pinakamahalagang kayamanan ng ating mga ninuno. May kakayahang magbigay ng proteksyon laban sa mga nilalang na hindi natin kayang saktan sa karaniwang paraan. Nagbibigay ito ng kapangyarihan sa may hawak nito. Ibig sabihin po ba nito, magagamit ko to laban sa mga aswang? Oo, Badong. Ngunit hindi sapat na hawakan lamang ito. Kailangan mong matuto at maghanda. Mahalaga ang pagsasanay at dapat puno ng tapang at dedikasyon ang iyong puso. Lolo, handa po akong magsanay. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang ating mga tao laban sa mga aswang. Simula pa lamang ito, Badong. Gayon, alam mo na ang halaga ng mutya. Sa mga susunod na araw, matututunan mo pa ang lalim ng mundo ng mga antingero. Haharapin natin ang mga nilalang na yon, hindi para maghiganti, kundi para protektahan ang mahihina at walang laban. Tumango si Badong. Nararamdaman ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam siya ng lakas at determinasyon. Alam niyang ito ang simula ng kanyang paglalakbay tungo sa pagiging ganap na antingero. Sa gabing yun, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Badong. Hindi lamang bilang tao, kundi bilang may taglay na kapangyarihang nagmumula sa hiyas ng palay.
na magiging gabay niya sa pakikipaglaban sa mga aswanga at iba pang madilim na puwersa. Makalipas ang 1 buwan, matapos ang nangyari, naging abala si Badong sa pagsasanay. Sumasama siya araw-araw kay Lolo Ambo sa Bukirin. Doon araw-araw ay mas sinasanay niya ang kanyang sarili na maging mabilis. Itinuro ni Lolo Ambo na dapat baliksi at matatag siya upang protektahan ang kanyang sarili kaysa maging pabigat sa mga kasamahan. Umuuwi si Badong sa kanila na palaging pagod. Nagtataka ang kanyang ama, ngunit hindi ito nagtatanong noon hanggang dumating ang araw na ito. Saan ka galing? Kina Teryong po at Lolo Ambo. Anong ginagawa mo sa kanila araw-araw? Tumatambay lang po. Alam niyo naman po na nandun lang ako palagi. Pero hindi na simula ngayon. Alam ko na ang ginagawa at pinag-aabalahan mo doon. Kaya sa halip na maghanap ka ng trabaho inuuna mo maghanap sa mga lecheng aswang na yan. Gusto ko po ang ginagawa ko. Ikakapahamak mo lang yan. Huwag nang matigas ang ulo mo. Sumunod ka na lang sa akin. Hindi, Tay. Nasa tamang edad na po ako para magdesisyon para sa sarili ko. Ako pa rin ang tatay mo. Yun na nga po Ikaw na lang ang tatay ko. Ganyan ka pa sa akin. Hindi ko man lang naramdaman na magkaroon ng tatay simula nung nawala si nanay. Ano sinasabi mo? Alam ko nangyari kay nanay. Nakita kong kinagat siya ng isang aswang. Magmula na mangyari yun, lagi niyo na lang sinasabi na iniwan na tayo ng sarili kong ina. Wala ka nang kwento kung ano nangyari sa kanya. Habang abala si Badong at Mang Pido sa kanilang pagtatalo, naamoy ni Badong ang hindi kaaya-ayang amoy. Amoy ng isang aswang. Tay, dito ka lang po sa loob. Badong, makinig ka sa akin. Huwag kang gagawa ng ganyan sa harapan ko. Dito lang po kayo sa loob. Huwag kayong lalabas. Haharapin ko sila. Isang aswang na nagkatawang baboy ang bumaba sa bubong ng kubo nila Badong. Kitang-kita ni Badong kung paano ito umaamoy-amoy sa bubong nila. Desidido si Badong na patayin ito. Dahil mukhang naghahanap lamang ito ng pagkain. Agad na binato ni Badong ng punyalang baboy. Tinamaan ito sa puwet kaya napasigaw ito sa sakit. Kasunod noon ang pagsigaw ng kanyang ama. Hindi pinansin ni Badong ang babala ng kanyang ama sa kanya. Ikinulong kasi niya ang kanyang ama sa kanilang bahay para hindi mapahabak. Kaya pawang sigaw lamang na hindi maintindihan ang naririnig dito at walang naiintindihang salita sa ama. Wala ka na mabibiktima dito. Uubusin ko kayong mga demonyo kayo! Tumalon si Badong sa punong kahoy. Saka muling tumalon sa bubong para saksakin ng baboy. Ayos sanang lumaban ng baboy kahit nasasaktan na sa bawat saksak ni Badong. Hanggang hindi sinasadyang nasipa niya si Badong. Dahilan para bumagsak si Badong at ang baboy. Pareho silang nakahiga sa lupa. Nakalabas si Mang Pido na dumaan sa bintana at namagitan sa naglalabang aswang at anak. Tay, ano ba kayo? Bakit mo ako pinipigilan? Pinagtatanggol mo ang aswang sa akin? Badong, tama na. Huwag mong sasaktan ang ina mo. Anong sinasabi niyo, Tay? Hindi ako magkakaroon ng isang inang halimaw. Patay na ang nanay ko. At ang mga halimaw ang pumatay sa kanya, hindi ba? Hindi ba sa harapan mo, kinagat ng halimaw na yun ang nanay ko? Oo, anak. Tandang-tanda ko ang gabing yun. Tandang-tanda ko kung paano naging ganap na halimaw ang nanay mo. Pero hindi siya namatay, Badong. Anong ibig niyo sabihin, Tay? Ha? Sabihin niyo sa akin, naging aswang ang nanay ko? Ganun na nga, anak. Naging aswang ang nanay mo. Dahil hiniling ko yun sa kanya. Hiniling ko na maging aswang na lang siya kaysa mawala siya sa atin. Gulong-gulo si Badong ng mga sandaling yun. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin.
Kita niya ang sakit at hirap sa mukha ng kanyang ama. Nakikita niyang nasasaktan ang baboy na nakadapa sa harapan ni Mang Pido habang patuloy itong sinasaksak ng punyal na gawa sa pilak. Alam ni Badong na kapag ang isang patalim ay gawa sa pilak at isinaksak sa isang aswang, mahihirapan na itong pagalingin ang sarili. At ang sugat nito ay nauuwi sa pangmatagalang sugat o kamatayan. Anong sinasabi niyo, Tay? Hindi totoo yan. Hindi. Totoo yan, anak. Wala akong trabaho. Sa tanda kong ito, Hindi na ako nagtrabaho. Dahil ang ginagawa ko lang ay ang makasama ang iyong ina. Umalis siya. Lumayo para hindi siya mahanap ng ibang mga aswang. Para hindi ka madamay. Ayaw niyang maging katulad kanya at sumama sa kanila. Tiniis niya ang lahat ng iyon para manatili ka lang buhay. Dahil mahal na mahal ka ng nanay mo, anak. Napatigil si Badong. Naguguluhan ang kanyang isipan. Hindi kayang tanggapin ang katotohanan ng sinasabi ng kanyang ama. Ang lahat ng galit, sakit, at pagkalito ay kumakawala mula sa kanyang puso. Napaluhod si Badong. Hindi makapaniwala sa nalaban. Ang inang akala niyang pinatay ng aswang ay isa na palang aswang. Ngayon, nauunawaan niya kung bakit hindi sumama ang kanyang ama sa kilusan ni Lolo Ambo. Ang kanyang ama ay piniling iligtas ang kanyang ina. Kahit pa ito'y naging halimaw na. Nakita niya ang ina na nasa anyo ng baboy. Unti-unting naglalaho dahil sa sugat mula sa pilak na patalim. Wala nang magagawa ang baboy. Hindi na nito kayang magbagong anyo o tumakas. Walang magawa si Badong kundi umiyak habang yakap siya ng kanyang ama. Pareho nilang pinanonood ang dahan-dahang pagkamatay ng baboy. Huwag ka na malungkot, anak. Ginawa mo ang tama. Hindi mo kasalanan. Tay, hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito ang magiging wakas niya. Patawarin mo ako, Itay. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa mo lang ang nararapat at makakabuti. Mas matapang ka kaysa sa akin. Naging malungkot ang ilang linggo para kay Badong matapos niyang malaman at maintindihan ang lahat tungkol sa totoong nangyari sa kanyang ina. Naging mas malapit na rin silang mag-ama sa isa't isa. Ngayong batid na niya kung paano gamitin ng tama ang hiyas na pinagkaloob sa kanya. Mas lalong naging matapang si Badong na harapin ang mga aswang. Ngayon magkasama na ang magkaibigan sa pagkipaglaban. Magkasamang ipinagtatanggol ang buong barangay gamit ang mahiwagang papel ni Teryo at hiyas ng palay ni Badong. Wakas.